Tiniyak ng palasyo ang masusing pagsuri sa isusumiteng resulta ng investigasyon ng PNP Board of Inquiry ukol sa Mama Sapano encounter. Kaugnay nito, patuloy namang tiniyak ng pamahalaan ang ayuda sa mga naulilang pamilya ng SAF 44. Nagulat si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Live! Maraming salamat, Ralph. Kasabay nga ng paghanap ng katarungan sa SAF 44, tiniyak na Malacanang na patuloy naman ang pagbibigay ng tulong sa pamilya ng SAF 44. Bukod sa mga asawa at anak, bibigyan na rin ng tulong ang mga magulang at kapatid. Mahigpit na pag-aaralan ni Pangulo Aquino magiging resulta ng investigasyon ng PNP Board of Inquiry sa madugong engkwentro sa Mama Sapano incident ay ginasawi ng 44 na miyembro ng Special Action Force. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte sa harap ng inaantabayan ng pagsusumite ng BOI sa resulta ng investigasyon sa Office of the President at DILG. Gate ni Valte, bagamat wala pa silang impormasyon na naisumite na ito sa Office of the President, tiniyak ng Malacanang na susuriin rin ito ng legal team ng Pangulo bago ang posibleng pagsasapubliko ng resulta nito. Nauna na ipinahayag ng Malacanang na mahalagang resulta ng investigasyon para sa hangad na pagkakaloob ng hustisya sa mga SAF members. At this point, I did check with us here in the Office of the President, and we've not received any documents yet. I understand that it would take some time, not naman very long, but it would have to be transmitted to us. But also, as is normal with the President, he would have to look at it himself. Depends on the volume of the results, and it would not be unusual for him to call his legal team to go through the report with him before we make any public statements about the findings and the contents. Sa kabila ng paghanap ng katarungan, muling tiniyak ng pamahalaan ng tulong sa mga pamilya ng SAF 44. Inatasan na ng Pangulo sa Executive Secretary Paquito Ochoa na hanapan pa ng pondo na maaaring maipagkaloob na tulong sa pamilya ng SAF 44. Bukod sa asawa at anak, kabilang sa bibigyan ng ayuda ay ang iba pang miyembro ng pamilya katulad ng magulang at kapatid. Sa particular concern raised by one of the relatives for educational assistance daw po. Dalawa po kasi yung tinitingnan natin. One, the NAPOLCOM grant for us for scholarship, but that is limited by the law to legitimate children of the fallen, one of the fallen. The other naman po is for CHED assistance. Kapag hindi po sila mag-qualify doon sa NAPOLCOM scholarship or sa CHED assistance, nagbigay po ng instructions ang Pangulo sa Executive Secretary na aralin kung ano pa ho yung ibang mga pondong pwedeng itap para naman po sa kanilang educational assistance. So hindi po siya limited sa anak, sa naiwang magulang, yung kasama din po yung mga kapatid madalas na nabibigyan po natin ng assistance. Samantala, pinag-aaralan na rin ni Pangulo Aquino ang legalidad ng pagtatalaga ng bagong PNP chief matapos magbitiw sa pwesto si Director General Alan Purisima kaugnay ng SAF 44. Git ni Valte, pwesto lamang ang nabakante at hindi ang ranggo. Batay kasi sa batas, isa lamang sa PNP ang dapat humahawak ng naturang ranggo. Ipinaubaya naman ng palasyo kay Purisima ang kahilingan na mag-early retirement. Normally, when a person is appointed, na-elevate siya to the position and to the rank, especially in the PNP. Pero ang problema ho ngayon, the position is vacant but the rank is not. So that has to be looked into as well. Matagal na pong pinapatignan din ng Pangulo yan. And remember that the former chief of the PNP is retiring November pa of this year. So yes, that is an issue that is being studied already. At ang ating pag-uulat mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM, ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat, Rocky Ignacio.